So, ayan, welcome back na naman sa channel natin mga boss. Dito na naman tayo nagbabalik. Musta po kayong lahat dyan? May ginagawa tayo ngayon dito na Onkyo amplifier, model TX NR525. At ito yung problema niya. Ulit natin. Ayan, nagkaka-display naman siya. Tapos shutdown. Wala na yung display. Pero kanina ang lumalabas dito is check SP wire. Parang ganyan, no. Ayan. Ngayon, nagpalit tayo ng, kasi kanina putok din to, dalawang fuse niya. Yung fuse niya rito sa ilalim dito. Galin muna natin sa saksakan. Bali, ang pinalitan natin is yung dalawang fuse niya at saka dalawang output. Ayan. Ngayon, pagpalit natin, wala ngayon check SP wire niya pero nagsha-shutdown pa rin siya. So, ibig sabihin may iba pang sira. Kasi chinek naman na natin dito banda, yung mga output niya, inisa-isa na natin. So, ito lang yung nakuha nating sira, yung dalawa na yan. So, ikutin natin para makita. So, ito lang yung nakita natin na shorted na dalawa. Ayan. Ito, pinalitan na natin yan. Tsaka yung fuse, dalawang fuse. So, chinek natin isa-isa lahat yan. Good naman lahat. Bali, dalawa lang yung nakita nating sira. Dalawang shorted. So, pinalitan na natin. Tapos, pinalitan na rin natin yung fuse. Ganyan naman nangyari. Nagsha-shutdown. So, ibig sabihin, may iba pang sira. Chinek na natin to lahat dito, mga resistor na maliliit. Ayan, buo naman lahat yan. So, dito na lang tayo focus. Titingnan natin dito kung anong ano. Susundan na lang natin siguro yung linya nito. Itong dalawang transistor na nasira na to, kasi bawat dalawang transistor, isang channel yan eh. Ilan to? 5. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5 channel. So, ilan to? Bawat isang channel, dalawang transistor. 1, 2, 3, 4, 5. So, eksakto. So, etong linya na to, yung bumigay na transistor, yan na lang yung susundan natin dito, papunta rito. So, tingin ko itong socket na to, itong side na to. Kasi kung bibilangin mo yung bias, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito, yung dalawa na to, para dito. Yung dalawa na to, para dito. So, yung dalawa na yan, para naman dito. So, tapat-tapat lang yan. So, dito tayo mag-check. Titingnan natin. Baklasin muna natin. Pag ganyan siya, pangalawang linya, ito. Dito tayo mag-check, dito tayo magpo-focus. Check natin isa-isa, itong mga transistor niya, resistor. Tingnan natin yung pagkakaiba, kasi yung iba siguro okay naman. So, iaambing na lang natin kung alin dyan ang problema. Kung alin ang may problema. So, iisa-isahin muna natin. Check natin yung mga transistor niya. Ayan. Kita ba? Times 1 para ano. Kita naman. So, dito tayo mag-focus sa
ano na to, sa channel na to. Kasi nandito siya, nakatapat yung nasirang transistor eh. Malamang nandito yung problema rin. Tumaas siguro yung biasing niya, voltahe, kaya uminit yung transistor, bumigay. Ngayon, napalitan na natin yung transistor output, pero ganun pa rin, nagsha-shutdown pa rin. So, ibig sabihin, abnormal pa yung voltahe, may nadidetect pa siyang error. Unahin muna natin yung mga transistor kung may makikita tayong shorted or leak. Reverse. So, okay naman siya. Namang shorted transistor. Kasi kadalasan ang base nito nasa kaliwa pag nakatayo. Yan, okay naman. Collector emitter, okay. Tapos ito, yan, ito ang base, nasa ano yan, ayan o, ayan o, ni-reverse, wala na, ayan na, ito ang base, ito yung base nya. Ganitong SMD always kasi nasa kaliwa yung base niya pag nakatayo sa siya tayo, pag nasa taas yung collector. Yan. Yan, okay naman siya. Reverse natin. Yan, wala na. Tapos collector emitter. Okay naman. Ito. Sakop pa ba to? Ay, hindi na. Sa kabila na to. Dito na yan. Okay to. Okay yan. Okay to. Ito. Dito na sa channel na to. Ngayon, tingnan naman natin to. Kasi ito yung sakop niya. Ganyan yan. Ito. Ito. Tingnan naman natin to. Hanapin natin yung base. So, ito yung base niya. Yan, ito. Okay siya. Pag ni-reverse, dapat wala. Wala. Okay siya. Oh. Ano to? Reverse. Oh. Shorted. May na kasi baterya natin kaya hindi umaabot sa 0. May na yung baterya ng tester natin kaya hindi umaabot sa 0. Wala. Ano itong katabi niya? Hanapin natin yung base. No. Wala. Ano to? Ito shorted din ah. Oh. Pero walang ano. Base collector wala. Ito yata yung sira. Kasi ito meron. Kasi ito meron pa eh. Hindi-detect pa natin yung base niya. Ano? Pero dito, pero meron siya eh, oh. Base. Ano siya? NPN. Ano? Pero dito nasa collector emitter, shorted lumalabas. Pero itong isang transistor, wala, hindi natin makitaan ng base collector emitter. So, ihang muna natin parehas.
natin to. Shorted nga yata. Ito yung shorted. Ano? Kabilaan may reading. Shorted siya. Pumapalo parehas kahit reverse mo na. Hindi pa makita kung nasaan yung base collector niya. Kasi shorted na. Ano? So yung isa kanina, yung katabi niya, ito. Tingnan natin kasi nasusukatan din natin siya ng kanina. Shorted. Nadudunggol pala yung base to emitter, base to collector, reverse, ito okay naman na. Nadadamay lang dahil dito sa shorted na to. Ito yung short nyo, base to collector. Tingnan natin sa Saba. Tayo natin, patayo natin. Ngayon, titingnan natin. Tapos na lang natin sa rito. Ayan. Tapos focus natin. Kanina, ito yung base niya. Ito dapat ang base. Yan ang shorted. Ito dapat ang base. So wala na. Open na yung base to emitter niya. Open base to emitter, shorted base to collector. Collector, base collector, shorted. Kahit i-reverse natin, ganun pa rin. So, check natin yung kaparehas niya kung anong to katabi niya, kung anong klase ng transistor to, PNP or NPN. Hanapin natin yung base. So base, base to collector, base to emitter. Pag ni-reverse, collector to emitter. So okay. So ang transistor na to is anong transistor to? PNP. PNP transistor. Papalitan na lang natin siguro siya ng transistor na yung malaki, PNP. Kasi ito, SMD na transistor. Ano ba ang niya, code niya? Tingnan muna natin yung code niya. Ayan, malabo, hindi makita. Pero ang code niya is FR13. Ayan. Hanapan na lang natin, papalitan natin siya ng kasi ang value niya, ito, kung kinumpara natin sa kaparehas niya is PNP transistor. So, ang available natin ngayon dito na PNP transistor ay
2N5401. 2N5401 PNP transistor. Yan na lang ilalagay natin. So ayan. Ito kasi ang pin configuration nito is dito. Pin number 1 is base, number 2 collector, number 3 emitter sa SMD transistor. Pero dito sa ganitong klase ng transistor, ang base nito ay nasa number 2. Ito. Number 1 is emitter, number 2 base, number 3 collector. Yan yung pin configuration nito. So tingnan natin. Check natin sa tester para malinaw. Lagyan natin siya ng papel. Papel na puti para malinaw. Yan. Yan. Baba natin konti. Yan. Pag nakaharap sa atin yung transistor, ang base niya ay sa gitna. Pin number 2. Yung pin number 1, yun yung emitter. Tapos pin number 3, yun yung collector. Tingnan natin. Yan o. Base. Ito yung base. Ito yung emitter. Ito naman yung collector. Yan. Pag ni-reverse natin siya, wala na tayong masukat. Ayan o. Ito naman yung emitter to collector. So wala. Yan. Ganun siya. Pin number 1, emitter. Pin number 2, base. Pin number 3, collector. So, lagay na natin. Susundan natin yan. Ito siguro, putulan na lang natin siya ng paa. Kasi masyadong mahaba. Ganoon na lang natin siya ng paraan. Ano ba? Ito yung base. Dito yung base. Yan. Tapos collector, emitter. Ganun. Yan. Muna natin siya ng tingga. So ayan, naikabit na natin. Ayan o. Ito yung base, collector, emitter. Ayan. Kung ano yun natin, ito yung pin number 1 nya. Ito yung kasi nakataob siya eh. Ayan o, nakataob. So ito, pag nakatihaya siya, pag nakaharap sa atin, ito yung pin number 1 nya, pin number 2, saka pin number 3. Yung pin number 1 nya, emitter. Pin number 2, base. Saka pin number 3, collector. Gaya nito. Pin number 1, base. Pag nakatayo siya. Pin number 1, base. Ito yun. Pin number 2 naman dito sa transistor. Pin number 2, collector. Pin number 3 naman yung collector niya. So yung pin number 3 nito is emitter. Pin number 1 naman dito. Sundan lang natin yan para hindi tayo malito. Pwede na nating salpak. Salang na natin para malaman kung ganun pa rin. Yan. Nakasakit lang naman ito. Nakasakit lang naman yan. Shoot lang natin siya sa socket. Sabay diin. Tapos, tutornilyo na natin siya.
So yan, titingnan na natin kung magno-normal na. Saksak natin. Switch on. Ayun, lumabas yung display. May magre-relay dyan para sa speaker. Yun. So, yun yung relay ng speaker. Kailangan din nating i-check yung bias voltage niya. Titingnan natin yung output transistor. Check natin, susukatan natin yung base emitter niya. Kailangan ang makukuha nating voltahe doon is negative 0.5, positive 0.5. Yan yung dapat na makuha nating voltahe pag sinukatan natin yung base tsaka emitter. Okay na. So okay na. Ayan, okay na siya. So hanggang dito na lamang po. At sana kahit pa paano nakatulong sa inyo ang video na to. Lalong-lalo na sa mga newbie. Kaya't kung bago ka lang sa channel na to, please paki-subscribe naman po at paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa lahat.